Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Hanggang po muli tayo sa gawain ng Panginoon sa mga oras na ito, dito po sa ating daily Bible study sa Rema Fields. So, bago po natin ituloy na po ang ating topic o yung mga feedback na nangyari po sa camping po natin last week, tayo po muna ay manalangin. Naming dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, patuloy na nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Panginoon, sa minsan pa, O Diyos, na pag-aaral namin ng iyong mga salita. Lord, na-appreciate namin ang kabutihan mo, pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa, sa bawat tagapakinig. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, i-guide at i-direct mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So, ilan po, mga ilang araw na rin na mayroon po tayong mga narinig na testimonies at feedback patungkol po sa mga naganap, mga nangyari at ginawa ng Panginoon po sa buhay ng bawat isa po sa atin sa nakalipas po nating camping. Ngayon naman po, mag-share lang din po ako sa inyo, sa bawat isa po sa atin, ng kabutihan ng Panginoon, kung anong ginawa niya po sa buhay ng bawat isa, sa lugar po dito sa Camarin, kung ginawa ng Panginoon sa camping po na ito. So, lately, narinig po natin yung mga testimonies, yung mga kwento ng mga kasamahan po natin sa ibang mga outreaches po ng kabutihan at ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, dito po sa Camarin, dito po sa lugar ng Camarin, sa mga kasamahan ko po dito, maging sa akin personally, ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Before camping, ang dami po nating preparation na ginawa. Kagaya po nga ng mga nabanggit ng mga kasamahan po natin. Andun na mag-fundraising, andun yung solicitation, andun yung nagtatry tayo na makahiram ng sasakyan. So, ganun din po ang ginawa namin dito sa lugar ng Camarin bago yung camping. Dahil nga po yung camping po natin ay hindi po siya kagaya ng summer camp po natin or yung mid-year camp na hindi siya aabot ng 1,000. Yung camping po, camping po natin ngayon ay hindi po siya biro. Mga 2,000 per head. So, andun po na talagang effort na mag-fundraising ka, magtinda dito, magtinda doon. At ayun, hiram ng sasakyan. So, before camping, ang dami po naming pinuntahan para po kami ay makahiram ng sasakyan para sa gagamitin po para makarating sa campsite. So, ayun po, ang dami namin pinuntahan sa kabila po ng bagay na yun. Effort ka, pasa ng letter. Hindi po kami nakahiram. Hanggang sa dumating na po yung isang araw na lang bago mag-camping. Decide po kami sama ng iba kong kasamahan dito po sa Camarin. Karamihan po kasi sa mga kasama ko dito ay mga estudyante pa po. So talagang mag-iisip ka kung paano ipoprovide, paano mapoprovide yung gagamitin o paano mapoprovide yung para sa sasakyan plus yung mga pang-camping po ng bawat isa. So, one day na lang po before camp, wala pa po kaming, yung sasakyan kasi na-expect namin, may mga nagsabi kasi sa amin, ng waiting lang ng call, balikan, ganito, puntahan, ganyan. Pero, yun nga po, one day na lang wala. Kaya nag-decide po kami na magrenta na lang po kami ng sasakyan. Pero alam niyo po, sa totoo lang, bago pa po nag-canvas kami, nagpunta kami sa mga pwedeng mapagtanungan para po sa sasakyan. Andun po yung yung kamahalan ng pagre-rent ng sasakyan. At
Naisip ko po yung mga kasamahan ko po dito ay mga estudyante. Hindi ko sila pwedeng i-force na magbigay kayo. Kailangan ma-provide natin to. Pero alam niyo po, andun na sa kabila ng wala pa exact amount no, na hawak para ma-provide yung para sa sasakyan. Nandun yung pagtitiwala mo kasi gawain ng Panginoon. Andun na, kumbaga, naka-set na sa mind ko. Ulit-ulit naman pong tinuturo sa atin na basta't gawain ng Panginoon, ang Diyos po ang siyang bahalang mag-provide. Kaya nga po ito ang kagandahan po ng tayo ay nagka-camping kasi tayo po ay natuturuan. Paulit-ulit tayo napapaalalahanan. At yun po, one day before camp, lakas loob na po kaming nakipag-deal po kami sa sasakyan sa kabila ng wala pa po talaga kaming hawak na exact amount para ma-provide o mabayaran po namin sa sasakyan po namin. Basta alam po na gawain ng Panginoon to, siya po ang mag-provide. Pero alam niyo po, sa kabila po ng bagay na yun, ako personally, sobrang napagod po talaga. Nakaramdam ako ng pagod, physically, yung isip, nag-iisip ka kung paano, anong gagawin. Ako kasi wala naman kaming fundraising na ipa-fundraising para dun sa mismong campsite. Ang fundraising po namin ay dito sa outreach. Yung nagtitinda kami ng mga palitaw, karyoka, ganun. Wala after ng fundraising ngayon, wala ka ng ibang source of income, wala ka ng ibang aasahan kundi ang provisions ng Panginoon. Nakaramdam po ako ng sobrang pagod. Sabi ko, sa camping na to talagang andun na, nag-expect ko na, Lord, sa camping na to mararamdaman ko yung rest, mararamdaman ko yung pahinga dun sa pagod na nararamdaman ko. Kasi tayo physically, diba, pag sobrang pagod, parang minsan nakakapanghina ako. Pero alam niyo po, glory to God, sa camping po na to, alam niyo po yung, kung natatandaan niyo po yung sobrang lakas ng anointing, ng worship po. Nung nag-worship po tayo, morning po yun. Alam niyo po, doon po naramdaman na parang yung bigat na nararamdaman ko, yung pagod na nararamdaman ko, ikaw lang at ang Lord. Ikaw lang sa harapan ng Panginoon. Talagang sobrang naramdaman ko yung comfort ng Panginoon. Sobrang naramdaman ko yung pagyakap ng Panginoon. Sobrang naramdaman ko yung kapahingahan na nagmumula sa Panginoon. At ang ganda po ng tinuturo po sa atin ng camping na to. Pagaya po ng verse na nasa team po natin, patuloy na pinapaalalahanan po tayo dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. Sabi po dito that the man of God may be perfect, completely outfitted, fully furnished, decked out, and equipped unto all good works. So, andun na nire-remind tayo. Kagaya nga po niyan, ang ganda ng itinuro sa atin na ngayong camping, kahit na alam po natin na tayo ay patuloy na tinuturuan ng pananampalataya kung paano mag-faith, kung paano humingi sa Panginoon. Pero nitong camping na to, patuloy tayong nire-remind, kino-correct, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. Kasi sa totoo lang, kagaya po ng mga event na to, lalo na kapag believers camp, hindi po maliit lang ang kailangan natin, kundi malalaki. So, tinuturuan tayo na mas tumaas pa yung pananampalataya. Kagaya nga po ng verse, ang ganda po ng team na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, ang gusto ng Panginoon sa atin, di ba po? Sabi niya, may be perfect, completely outfitted. Sabi ko dun, fully supplied. Ang gusto ng Lord, sabi nga, diba, tinuro sa atin ni Pastor Boy nung camping, equip unto all good works. Kagaya nga po, sabi niya, good works, yung pagsusoul winning natin, yung itong camping, good works. Ang gusto ng Lord, fully supplied tayo. Kasi sa totoo lang, kagaya nga po nang nabanggit ko kanina, before camping, sobra po talaga akong nakaramdam ng pagod, ng isip, physically, kasi ang dami mong inaasikaso. Pero ito nitong camping, napaalalahanan tayo, na nag-guide tayo ng Lord, dinuturuan tayo ng Panginoon para sa next na event, sa next na mga bagay, mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon, alam natin kung ano ang dapat gawin. Kagaya nga po, diba, nang naituro sa atin, ano yung mga dapat gawin natin
para doon sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Diba, tinuro po doon, sabi dapat tayo ay mapag-confess. Kasi minsan, diba, kapag nakaramdam na tayo ng pagod, na out of focus na tayo, minsan nakakalimutan na natin. Ano po, sabi nga doon, maging mapag-confess, maging mapagpatawad, mapag-expect, ano po, at mapagbigay. So, alam niyo po, yung mga bagay na yan, alam ko, naririnig na natin noon, tinuturo na sa atin noon, no po. Pero nitong camping, andun na mareremind ka totoo, na, o nga no, makokorek ka na, o nga, may mga pagkakataon na nagkukulang na tayo, no, may mga pagkakataon na nagkukulang tayo pagdating sa mga bagay na, no po, dahil ang gusto ng Lord, fully equipped tayo. Ang gusto ng Lord, fully supplied tayo. No po, sabi nga po sa atin, kailangan sapat yung knowledge, no, sapat yung kaalaman natin, dapat natin kung paano gamitin ano po yung weapon, alam natin gamitin kung paano natin, dapat natin kung paano natin tayuan, alam natin kung paano natin pagkatiwalaan ang salita ng Panginoon. So alam niyo po, nitong camping, nung before camp, sobra po talaga yung ang daming iniisip. Pero nung pagdating ng camping, ako personally, sobrang nakaramdam ako ng comfort, nakaramdam ako ng pagyakap, nakaramdam ako ng yung bang may naalis sa yung bigat, yung kayong dalawa lang ng Lord. Doon pa lang sa worship, doon pa lang sa yung nagpupuri ka sa Panginoon. Sobrang ang ganda po ng nangyari ng camping na to, nung netong nakalipas nating camping, at yung reminders, yung guide ng Panginoon sa atin para tayo ay mas makapagpatuloy pa. Dahil along the way sa ating paglilingkod o sa ating buhay Kristiyano, sa pananampalataya natin sa Panginoon, hindi may iwasan na may mga struggles ko talaga tayong dadaanan. May mga problema tayong dadaanan. At ito ang kagandahan na tayo, hindi natin pinagpapaliban ang pagdalo sa camping kahit gaano pa no po kalaki o anuman yung sacrifices no na bibigay natin para makadalo tayo sa camping. Kasi sa camping na, sa mga camping, sa mga event po natin, patuloy po tayong tinuturuan ng Diyos. Kagaya po neto, nung tayo ay napaalalahanan muli ng Panginoon na ang gusto ng Lord sa atin, fully supplied tayo Pero paano nga ba mangyayari yun? Kaya nga po ito tinuro sa atin Dapat andun na tayo ay maging mapag-confess. Alam dapat natin kung paano i-confess ang mga pangako ng Panginoon. At paano panghawakan. At paano pagkatiwalaan. So, ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Ang ganda ng reminders ng Panginoon sa camp na to. Sabi dito, mapagpatawad. Kasi yun naman ang nakalagay sa salita ng Diyos Kung may hihilingin tayo, dapat marunong tayong magpatawad. Minsan nagiging unaware tayo sa bagay na to. So, mapag-expect. Ang pagkilos ng Panginoon ay nasa mga taong nag-e-expect. Yung nag-e-expect ka ng pagkilos ng Lord. Ang pagkilos kasi ng Panginoon nasa mga taong ine-expect mo nakikilos ng Diyos sa buhay mo. Yung meron kang ine-expect. At ang sabi niya po dito sa last, yung dinagdag po doon, sabi doon, maging mapagbigay. Diba? Ang susi ng pagpapala ay pagbibigay. At sabi nga kung gusto mo maging milyonaryo, yung mga taong ang mga taong sumusuporta sa iyo ay pagpalain mo. So, ang ganda ng tinuturo. Hindi pala puro, kumbaga, hintay ka lang ng hintay ng may nabibigay. Dapat ikaw din mismo ay sumusuporta dun sa mga sumusuporta sa'yo. So, ang ganda po ng nire-remind. At sa mga kasamahan ko po dito, na po sa Camarin, alam ko po na gaya nga po ng mga na-share nila bago yung camping, ang dami pong kumbaga struggle, ang dami rin po nilang naramdaman na kapaguran. Na after nung dumating ng camp, na iraos na kasama ng camping kahit na medyo mabigat
para sa kanila kasi mga estudyante nga po, yung comfy. After that, alam niyo po, sobrang thankful po sila kasi doon po na-renew ulit yung lakas na paalalahanan ng bawat isa. At alam niyo po, isa sa mga tumatak sa amin dito po sa Camarin ay yung itinuro po sa atin po na yung niremind tayo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon Jesus. Yun po yung isa sa mga tumatak sa amin na sobrang tinamaan po kami kasi bakit alam po namin o kahit naman po sino sa atin na marami pa pong mga kaluluwa na po ang malayo sa Panginoon. Sobra po kaming na-remind na hindi pa pala sapat. Hindi pa enough yung ginagawa natin ngayon, kundi kailangan mag-double time pa tayo para sa mga kaluluwa. No po, andun na yung topic natin ngayong camping, pagpapala, kung paano natin matatanggap ang blessings. Pero sa kabila po ng bagay na yun, dapat mas maging, ang sabi nga, magkaroon pa tayo ng urgency para sa mga kaluluwa. Kasi yun po talaga yung pinakatumatak, tinamaan po talaga. Ako, kahit yung mga kasama ko po dito sa Camarin, na yung mga kaluluwa. Yung bang nakakaramdam ka ng parang kailangan magpadali, kailangan mag-double time, kailangan meron pa tayong dapat gawin, ano pa ba ang pwedeng gawin. Napaalalahanan po kami na hindi pa pala sapat, hindi pa enough yung mga ginagawa natin ngayon, kundi dapat mag-double time pa tayo. Kasi bakit? Andun na yun, nakikita na natin, napapalapit na. Sa totoo lang ako, nakaramdam ako ng fear, hindi dahilan sa baka mamaya hindi pa ako ligtas, kundi yung fear na, kumbaga parang hindi pa tapos. Gagaya nga nang nabanggit sa atin, po, nitong mga nakaraang nag-share po sa atin, ng mga kasamahan po natin, kumbaga nakakaramdam ka ng fear na parang hindi mo pa tapos yung bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Hindi pa tapos yung mission natin. Kasi sa totoo lang, kapag lumabas ka dyan sa kalsada, ang dami pang mga tao na walang maayos na relasyon sa Diyos. Ang dami pang mga tao na although kilala nila ang Diyos, pero walang maayos. Makikita mo na walang maayos na relasyon sa Diyos. At obligasyon natin bilang mga Kristiyano, lalo na sa ating mga taga-Rema, obligasyon natin na ilapit sila sa Panginoon. So, ang gandang paalala, muli na paalalahanan tayo na kailangan pa natin mas kumilos pa. Kailangan pa natin mag-double time, masipagan, para sa gawain ng Panginoon. Sa amin nga, wala pa man yung summer camp, pero pinagpaplanuhan na po namin yung summer camp. So, karoon kami ng plan na ganito ang gagawin natin, ganito yung goal na isasama natin sa camping, mga taong ilalapit natin. At napakaganda nang naituro sa atin itong camping na to, fully supplied. Na ngayon pa lang, andun na, nire-ready na namin sa heart, sa mind, physically, by faith, na marami tayong dapat isama, mailapit sa Panginoon sa camping natin. Na hindi na natin, tulong-tulong po kami na pag-faith na hindi na natin magiging problema yung financial, kasi ngayon tayo ay tinuruan kung paano humingi sa Panginoon. So, magiging mas madali ang paglapit, magiging mas madali ang mag-win ng kaluluwa, magdala ng kaluluwa sa Panginoon, lalo na sa mga campings. Kasi malaki ang impact na nagagawa ng camping para sa mga kaluluwa. Hindi magiging mahirap, mas magiging madali para sa atin na ilapit sila sa Panginoon kung tayo ay fully supplied. Kasi minsan yun po yung nakakahadlang, minsan yun po yung nakakapagpabagal, minsan yun yung parang something, tulad nga po na nabanggit ko kanina, sa totoo lang, sobra po talaga akong napahapon. Sobra po talaga akong nanghina to the point niya, kasi nga, wala po akong nung nasa biyahe na kami, kulang. Pero alam niyo po, may testimony po ako ng magandang ginawa ng Lord. Kasi bago po mag-camp, sa totoo lang, dahil nga po kulang, short po kami sa budget para sa pang-payment
sa sasakyan at syempre yung comfy. Alam niyo po na subukan ko ulit na mangutang. Nagtry akong mangutang at yung unang tinryan po namin na utangan ay may kasulatan pa with picture ng ID. Alam niyo po yung parang na-wanted ka. No, yung may bond paper kang isinulat plus yung ID, pipicture mo yung sarili mo, selfie. Pag di ka nakapagbayad ay pwede kang sumikat sa Facebook. Pero glory to God, hindi po natuloy yun kasi meron pong malaking interest. Hindi po siya na-approve. Along the way, kumukontak ako sa mga kaibigan ko yung pwedeng mahiraman o utangan at ibabalik ko rin agad, sabi ko, after ng camp. Pero alam niyo po, glory to God, pag uwi po namin ng camping, kinabukasan, kasi nga po may mga letters po kaming binigay sa munisipyo para sa sasakyan. Dahil hindi po kami napahiram na sasakyan, sila po ang nanghingi ng paumanhin. Dahil hindi po kami napahiram ng sasakyan, pero nagbigay po sila ng financial na tulong para sa sasakyan. In short, yung inutang ko po ng camping para sa para ma-provide po yung kailangan namin after ng camping, naibalik din po namin kaagad kasi bakit? Binigay ng Lord. Akala mo walang nangyari pero meron pa nang ginagawa ang Diyos. So, ayun po, patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy lang tayong magpagamit sa Panginoon. At patuloy natin panghawakan at pagkatiwalaan ang mga pangako ng Diyos kasi ang Diyos po natin ay Diyos na matapat. Akala mo minsan walang nangyayari, akala mo minsan walang ginagawa ang Diyos. Be still. Manatili lang po tayo, tayaan natin na makita natin kung paano nagmamanifest sa buhay po natin yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Ang Diyos ay matapat. Ang sabi nga po niya dyan, that the man of God may be perfect, completely outfitted, fully furnished, decked out and equipped unto all good works. Kailangan lang sapat ang knowledge po natin. Kailangan andun na mataas o taasan pa natin ang faith natin. Practice natin ang faith natin. Sabi nga ni Pastor Boy, mag-umpisa ka sa 50 pesos. Mag-umpisa ka sa upo, sa sipon. Kailangan may ginagawa po natin. So, ang ganda ng tinuro sa atin ng camp. Ang ganda ng naging outcome ng camping. Sa buhay ko personally, naging sa mga kasamahan ko dito sa lugar ng Camarin. Bawat isa sa amin ay napalakas, at ang bawat isa sa amin ay napaalalahanan, nagkaroon ng goal para sa mga kaluluwa. So, ayun lamang po, magpatuloy po tayo sa Panginoon at asamin natin na patuloy po nating nararanasan at maranasan kung paano po nagmamanifest ang mga pangako ng Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kadakilaan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa mga pangako sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin yung pagkatiwalaan, panghawakan pa, O Diyos, maranasan pa ng bawat isa, Panginoon, manifestation ng mga pangako mo, ng mga salita mo sa buhay namin, sa mga bagay na pinagdadaanan namin. Amo, Lord God, na sa mga pagkakataon na kami dumadaan, sa mga pagsubok, dumadaan, Panginoon, sa mga imposibleng sitwasyon, magliwanag sa puso at isipan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Matutunan namin panghawakan at pagkatiwalaan ito. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, patuloy na ingatan ng bawat sa amin, patuloy na samahan at pangalahan mo kami sa lahat ng pagkakataon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa bawat isa. Mag-ingat po tayong lahat at God bless po.